Thursday, breakfast, tocino. Lunch, tinola. Pagdating ng hapunan, paksiw na bangus. Gitna pa lang ng linggo, bakit parang ubos na yung mga pinamili ko? Labas ko na kaya yung magic giniling. Uy, mabuti naman, nandyan na kayo. Pasensya na ha, busy ako sa pagbabudget. Di ba kayo naloloka sa presyo ng mga bilihin para silang lahat naka-high heel sa taas? Pero huwag kayong mag-alala dahil meron akong slight na solution para sa taas ng presyo. Meron isang animal na 1 kilo lang pwede mo i-stretch ang iyong budget. Ang sinasabi ko ay syempre ang giniling. Sa galing ng giniling, pwede tayong magpiging. Sama na kayo? Let's go! Ang giniling. Bao. Isa na yata ang giniling sa pinaka-versatile na ingredient na pwede natin gamitin sa ating pagluluto kung gusto natin siyang i-stretch. Madali siyang isama sa iba't ibang mga ingredients para makagawa ng ulam. Kung kaya naman, bida palagi ang giniling sa ating pagkain Pinoy. Ginagamit siya sa lumpia Shanghai, bola-bola, spaghetti, embutido, torta, at kung ano-ano pa. Kaya lang, ang tanong, meron pa bang ibang luto ng giniling na hindi tayo pagsasabihan ng ito na naman, wala na bang iba? Meron alam si Tita Ces. Ang lulutuin natin ngayon ay ang giniling na baboy. Para mas marami tayo sa community, mag-like, subscribe, comment dito sa ating channel. At mas maigi sana, huwag na skip ang ads ha. Kasi ang mahal-mahal na ng ingredients ngayon, wawa me. Handa na kayo? Ako handa na. O ano? Ready? Go! Yeah! Ang gagawin natin ngayon ay ang giniling with pechay in coconut sauce. Ang ating mga ingredients, syempre ang ating star, ay ang giniling. Ito ay 1/2 kilo lamang. Nanilagyan ko ng, actually, kung hindi kaya ng budget, 5 hipon lang naman. Okay? Isi-season natin itong ating giniling, the usual, salt, tapos pepper. Pwede nyong dagdagan ito ng carrots or kung anumang extender para dumami. Kung kayo man family of 5, kasyang-kasya itong 1/2 kilo. Okay? Kung i-extender nyo, kung marami kayong ihahalo, lalagyan natin to ng isang itlog bilang binder. Ngayon, kung may kaaway kayo, dito nyo maibuhos pag mainit ulo ninyo. Pa! Mga ganyan. Halong-halo yun pagka ginaganin nyo yung giniling, yung ginaganyan-ganyan ninyo. Maglalagay tayo ngayon ng garlic na tinadtad. Lalagay din tayo ng onions para malasang-malasa yung ating bola-bola. Pag ito, nilagyan nyo pa ng konting luya, siomai na ang labas. Pag medyo basa-basa pa siya, you can actually put flour para hindi siya masyadong mabasa. Babalutin natin itong giniling, gagawa tayo ng parang bola-bola. Babalutin natin siya sa pechay. Tsaka natin siya gagawa ng coconut sauce. Kukuha tayo ng kaunti. Okay, so ganito. So, ito, babalutin ninyo siya at isisil ninyo siya gamit ang isang toothpick. Mamaya bilangin natin kung ilan ang magagawa natin sa 1/2 kilo. Lulutuin na natin ngayon yung ating coconut sauce. Pinapainit lang natin ito. Maglalagay tayo ng oil. Huwag masyado kasi coconut oil ang ating gagamitin, di ba? Eto, mainit na siya. Tulad ng palagi nating ginagawa. At kung kayo ay regular dito sa ating channel, ano ang unang gigisahin ni Tita Ces? Sibuyas.
Ang ganda. Pagtaas ng sibuyas, syempre, ang kanyang partner, bawang. At syempre, gagamit tayo ng luya. Sobrang bango. Tapos, ilalagay natin kaunting suka lang. Alam niyo kung bakit ako naglalagay ng suka? Kasi pag nagluluto tayo ng gata, ang gata madaling mapanis. So, itong suka natin parang some sort of a preservative. So, ang susunod natin ngayon, ang ating gata. Lalagay tayo ng bagoong. Dahil yung bagoong na gagamitin ko ay ginisa ko na, pwede ko siyang ilagay after the gata na. Pwede na nating haluin dahil yung suka natin parang luto na. Pwede nyo lagyan ito ng asin kasi nilagyan nyo na ng bagoong. Again, nasa panlasa ninyo yan. So now it is time na ilagay itong ating pechay with giniling. Yan. Kailangan lutuin natin ito ng maigi. Sa akin usually mga 20 minutes yan. Lalagyan natin ito ng tubig kasi kailangan kumulo siya. Magtutubig pa naman yan Tatakpan natin ito. Babalikan natin kapag medyo luto na si Porky. Luto na siya. Yung alat ng ulam na ito, pwede niyong kunin sa patis, sa asin, pero ako gusto ko bagoong. Yung iba, gusto nilang masabaw. Yung iba, gusto nila yung nagmamantika. Nasa sa inyo na yun. Kung kayo yung tipong gusto nagmamantika, pakuluan nyo pa ng kaunti. So ngayon, pwede na tayong mag-plating. Uy! Naman! Parang ano to pang restaurant. Okay, may sabaw pa to. May parang sauce na pwedeng gawing ulam. Kung gusto niyo mag-stretch ng budget, giniling is the way. Lalagyan natin ng ating coconut sauce. Tapos, syempre, the arte-arte. May option ang mga gustong lumiyab ang bibig. Hindi pa tayo nagtatapos. Meron pa ako isang pasabog. Yun piniritong tinapa. Ibang level ito. Pinirito ito Now, let us taste. Oh my goodness. Kung maiimbita ko lang kayo lahat dito sa bahay, ginawa ko na. Lutuin nyo ito. Ang lulutuin natin ngayon ay ang tinatawag na sanchoy bow. Giniling at a lot of vegetables na binabalot ng lettuce wrap. Pero, i-Filipinize natin ng kaunti. Gagawa muna tayo ng sauce. Kailangan natin ng cornstarch. Tapos, kailangan natin ng toyo. Maraming klase ng soy sauce pero simplihan na natin, tipidity tayo. Tapos, meron tayong oyster sauce. Magdadagdag tayo ng cooking wine. Optional ito Kung wala kayong wine, okay lang. Dagdagan nyo na lang ng sugar. Dahil ito ay Chinese, lalagay tayo ng sesame oil. So, hahalu-haluin natin ito. Lalagyan natin siya ng konting water. Piprituhin na natin itong ating giniling. Konting oil. Ang ating sibuyas. Okay. Lalagay tayo ng luya. Maglalagay tayo ng garlic. At atin gigisahin yan. Helmut! Ano? Ilalagay na natin ang ating giniling. 1/4 kilo ng giniling. Season natin ng kaunti ang ating pork. Lalagyan natin siya ng mga ibang mga bagay-bagay. Tinadtad na carrots. At syempre, singkamas. Para mas dumami pa siya. Again, optional, maglalagay ako ng mushrooms. Kasi masustansya tong mushrooms na to. Bukod sa masarap, nag-a-add talaga siya ng texture. O nakita ninyo, dumoble na yung dami. Ilalagay natin yung ating sauce.
Lalagyan ko lang ng konting tubig pa kasi pinalalambot ko yung singkamas at saka yung carrots para hindi masyadong matigas. Eto, tapos na yung ating filling. Ang second part ng ating recipe ay magpiprito tayo ng sotanghon. Yung original recipe nito, nakain ko to sa Chinese restaurant eh. Iniisip ko paano ko ba ito mai-improve, paano ba ito ma-appreciate ng mga Pilipino. So ito, i-deep fry lang natin yung ating sotanghon. Isang bagsak mo lang nito, wala pang 10 seconds, bonggang-bongga na ang ano niya. Actually, ito mabilis lang to, but the oil has to be very, very hot. Yan. O, tamo. Isang baliktad. Yun na yun. Kita mo? Ang bilis. Okay. O, ngayon. Plating na tayo. Lalagyan natin ito ng mga lettuce wrap. Tapos, ilalagay natin yung ating noodles, crispy noodles. Tapos, syempre, itatap natin ngayon yung ating sanchoy bao. Ngayon, paano kinakain ito? Simple lang. Maglalagay ka ng kaunting noodles. Tapos, maglalagay ka ng kaunting ganito, kaunting giniling. Tapos, ifo-fold mo. Parang restaurant. Yummy. Ang recipe natin ngayon ay meatballs in cream sauce. Yung iba tatawagin itong Swedish meatballs, pero ayokong tawagin ganun yun kasi hindi naman authentic Swedish meatballs ito. Ito, meron tayong giniling na baboy, 1/4 kilo. Kung gagawa tayo ng meatballs, classic meatballs lang to. Lalagyan natin syempre ng onions, tapos syempre garlic. Lalagyan natin ng salt, at lalagyan natin ng pepper. Ako kasi pag nagluluto, pansinin niyo, hindi ako gumagamit ng mga measuring spoon, mga ganun-ganun. Kasi gusto ko nahahawakan ko yung ingredients. Ihahalo lang natin ito ng mabuti. Tapos, gagawin natin itong meatballs. Hindi ko na lalagyan ito ng itlog kasi magiging basa. Lalagyan natin siya ng breadcrumbs. Ang breadcrumbs, yan yung parang glue. Parang hindi na siya mamasa-masa. Inabsorb na kasi ng breadcrumbs yung moisture ng ating pork. Mas magiging malinamnam itong ating meatball kung lalagyan natin siya ng chopped parsley. Hindi naman mahal ang parsley eh, pero malasa siya. Parang umaangat yung ating meatball pagka meron siyang ganito. Okay, so ang next step natin ay bibilugin na natin siya. Ngayon, depende sa inyo kung gaano kalaking meatball ang gusto ninyo. Gusto ko yung cute lang. Tsaka syempre, nag-extend tayo ng ating giniling para mas maraming makakain. Sa akin, for me, this is okay. Hindi siya nakakatakot. Ilang meatballs kaya ang magagawa natin sa 1/4 kilo? Tingnan natin. Nakagawa tayo ng 13 na balls galing sa 1/4 kilo na pork giniling. So ngayon, piprituhin natin siya. Usually, ginagamit dito beef. Kaya lang, sa akin pwede na rin din yung pork giniling. Dahil cream sauce ang gagawin natin, maigi yung meron tayong konting butter. Kung hindi kasya sa budget, margarine pwede. Low to medium heat lang kasi madaling masunog ang butter. Huwag nating idikit-dikit yung mga balls para mas mabilis silang maprito. Kasi pag dikit-dikit, hindi pantay-pantay, tsaka pangit ang pagkakaprito, mas matatagal lang kayo. Iba-brown lang natin dahil iluluto pa natin ito sa sauce. Kaya natin naman sinirito ito para yung flavor niya ma-lock in. Tinanggal ko lang yung lumang mantika. Lalagyan ko lang ng konting bago tsaka konting butter ulit. Kaanhin mo na. Lagyan muna natin ng kaunting flour. Tapos, lalagyan natin ng water. Lalagyan natin siya ng beef cube
kalahati lang siguro. Ayoko kasi na masyadong maalat. Tapos, lalagyan natin ng cream or milk. Sa akin, milk. Para creamy. Halimbawa, pakiramdam ninyo, parang may konting bitin. Nilalagyan ko ng cheese. Kasi yung cheese, isa sa nagbibigay din ng umami flavor at saka isa sa pwedeng magpalapot ng sauce mo. Ito ay Parmesan cheese. Inuubos ko na lang. Pero pwede din ang ordinary cheese. Papalaputin lang natin. So nakatimpla na siya. Bago siya lumapot, ibabalik natin ang atin half-cooked meatballs. Yan. Malapot na ang ating sauce. Timpladong-timplado na siya. Bago natin lagyan ng arte-arte, ilipat na natin siya. Itatap natin ito ng ating sauce. Ngayon, para sa ating arte-arte, syempre, lalagyan natin siya ng parsley. Tikman na natin, ha? Oh my goodness! Itong masarap na pambaon. 1/4 giniling na bonggang-bongga. Lutuin nyo to, masarap! Oh, hindi ba? Habay na habay! Talagang kasing napakahirap naman talaga ngayon magplano ano iluluto, hindi ba? Kaya naman naglalambing si Tita Sesenyo na sana mag-like, comment, mag-subscribe, mag-ring ng notification bell, and more importantly, lambing lang, huwag niyo po isi-skip ang ads, ha? So, salamat sa giniling sinalba tayo this week. Marami pa kayong aasahan sa ating channel. Muli, maraming salamat sa inyo. Kayo, mga Cuisinatics ko, tandaan, magkakaroon tayong lahat ng dating kahit wala tayong masyadong datong. Okay? So, I'll see you again next time. Keep cooking!